Salamat sa pagbabalik sa Miss Laila Stories. Ang ating kwento ngayon ay mula kay Monica. Ngunit bago tayo magumpisa, huwag sanang kalimutan na pindutin ang subscribe at mag-like sa video. Salamat! Ako si Monica, 32 taong gulang, may asawa at isang anak. Hindi ko kailanman naisip na isang araw, matatagpuan ko ang sarili ko sa isang liblib na baryo, malayo sa buhay na nakasanayan ko. Isang bagyong hindi ko inaasahan ang dumating sa buhay ko, hindi ulan, hindi baha, kundi ang sarili kong pagkakamali. Ang dahilan kung bakit ako narito ay isang trabaho. Ang asawa kong si Arnold ay isang inhinyero na madalas ipadala sa ibang bansa. Dahil dito, ako ang naiiwan sa anak naming si Daniel, isang 8 taong gulang na bata. Hindi ako nagtatrabaho noon, pero nang mapadpad sa akin ang isang proyekto tungkol sa pagtulong sa mga magsasaka sa isang probinsya, hindi ko na ito tinanggihan. Kailangan kong gawin ito para sa sarili ko. Dahil kailangan ko ng pagbabago. Kailangan kong maramdaman ulit na may halaga ako. Nang dumating ako sa baryo, sinalubong ako ng amoy ng bagong ararong lupa, ang tunog ng mga kuliglig sa gabi, at ang malamig na hangin na bumalo sa katawan ko. Dito ko nakilala si Mang Samuel. Si Mang Samuel ay isang magsasakang nasa edad 50. Sunog ang balat sa araw, matikas pa rin ang pangangatawan, at may isang matang hindi ko maipaliwanag ang lalim. Mula nang una ko siyang makita, alam kong may isang bagay sa kanya, isang bagay na hindi ko pa maintindihan noon. Pero mararamdaman ko sa paglipas ng mga araw. Isang bagay na hindi ko dapat maramdaman. Noong una, propesyonal ang pagtrato ko kay Mang Samuel. Isa siya sa mga lider ng grupo ng magsasaka na kailangang kausapin tungkol sa proyekto. Madalas akong magtungo sa bukirin, nakikipag-usap sa kanya habang pawisan siyang nagtatrabaho sa ilalim ng araw. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, napapansin kong nagiging madalas ang aming pag-uusap. Minsan, hindi na lang tungkol sa trabaho. May asawa ka na pala, wika niya. Minsan niyang nabanggit habang nagkakape kami sa kubo niya isang hapon. Tumango ako. Oh, pero nasa ibang bansa siya, sagot ko naman. May isang anino ng lungkot sa kanyang mata. Malungkot ang malayo sa asawa, sagot niya, bago humigop ng kape. Gaya ko. Nagulat ako. May asawa ka Mang Samuel, tanong ko. Tumango siya. Deti. Pero iniwan niya ako. May iba na siya ngayon. Muling wika niya. Napatingin ako sa kanya. Doon ko lang napansin na sa kabila ng tikas niya, may lungkot siyang pilit na itinatago. At doon nagsimula ang lahat. Isang araw, umuulan ng gabing iyon. Malakas ang pagbuhos ng ulan sa bubong ng maliit kong tinutuluyan sa baryo. Tumutulo ang tubig sa mga dahon ng punong nasa labas, at ang malamig na simoy ng hangin ay pumapasok sa aking bintana. Nasa loob ako, nakaupo sa sahig, nakayakap sa sarili habang nakikinig sa patak ng ulan. Dapat ay komportable ako, pero may bumabagabag sa akin. Isang pakiramdam na hindi ko maipaliwanag. Nang biglang may kumatok, napalingon ako. 3 mahihinang katok sa pintuan. Sino naman kaya ang pupunta sa akin sa ganitong oras? Bulong ko na lang sa sarili ko. Nang buksan ko ang pinto, tumambad sa akin si Mang Samuel, basang-basa ng ulan, nanginginig sa lamig. Nasira ang bubong ng kubo ko, anya, bahagyang nanginginig ang boses. Pwede ba akong magpatuyo saglit dito, Monica? Muling sambit niya. Nakatingin lang ako sa kanya, nag-aalangan. Dapat ay hindi ko siya pinapasok. Pero sa kabila ng pag-aalinlangan, tumabi ako sa pinto at hinayaan siyang pumasok. Sa loob ng maliit na silid, pinulot ko ang isang tuwalya at iniabot iyon kay Mang Samuel. Kinuha niya ito at dahan-dahang pinunasan ang kanyang buhok. Nakatayo lang siya roon, ang katawan niya ay bahagyang nakayuko, ang kanyang basang kamiseta ay kumakapit sa kanyang bala. Hindi siya gwapo. Malayo sa itsura ng asawa kong si Arnold. Matanda na rin siya. Halatang hinubog ng maraming taon sa pagsasaka. Pero may isang bagay sa kanya na hindi ko maipaliwanag. Dahil sa lamig ng gabi, pinatay ko ang electric fan at humawak sa aking braso. Napansin iyon ni Mang Samuel. Nilalamig ka ba? Tanong niya. Umiling ako, pero hindi ko siya matingnan ng diretso. Ang dampi ng kanyang boses ay tila may kung anong hatid sa akin. Isang bagay na hindi ko dapat maramdaman. Tanging ang ulan sa labas at ang marahang pagbuntong hininga, naming dalawa ang maririnig sa loob ng kwarto. Mabuti na lang, pinapasok mo ako, mahina niyang sabi. Kung hindi, baka ginawin ako sa labas. Doon ko siya nilingon. Ang mga mata niya ay nakatingin sa akin, hindi mapilit, hindi mapanghusga. Parang hinihintay lang ang magiging reaksyon ko. Sa oras na yon, Miss Laila, nilalamig din ako, kaya inaya ko si Mang Samuel na magkape. Nagtimpla ko ng 2 tasa at saka ko, inabot sa kanya ang isa. At para naman maibsan ang nanginginig ng kanyang katawan. Habang nagkakape kami, ay marami kaming napagwentuhan. Marami kaming naging topic tungkol sa mga nakaan.
At dahil na rin sa naging panatag na ako sa kanya, ay naikwento ko rin sa kanya ang pinagdadaanan ko na malayo sa asawa. Marami pa kaming napagwentuhan hanggang sa napunta ang topic namin sa kanyang sarili. Sabi niya, marami na rin daw siyang naging babae noong bata-bata pa siya. Na kahit hindi daw siya kagwapuhan at lahat daw yon ay kanyang natikman. Kaya daw siya iniwan ng kanyang asawa dahil din daw sa pambabae niya. Hanggang sa nasabi niya sa akin na mayroong siyang sekreto na gustong-gusto daw sa kanya ng mga babaeng naging karelasyon niya noong araw. Naintriga naman ako sa sinabi niyang sekreto niya, Miss Laila, kaya tinanong ko kung ano iyon. Sagot niya, dahil daw iyon sa kanyang taglay na kalakihan at sa ipinalagay niyang dekorasyon na bulitas na nakapalibot dito. Ngunit idinaan niya lang ito sa patawa. Siguro ay iniisip niya rin na baka ma-offend ako sa sasabihin niya. Natigilan ako sa ibinunyag niya, Miss Laila. Hindi agad ako nakapagsalita. Ano iyon? Kunwaring tanong ko na lang upang may maisagot naman ako sa sinabi niya. Na kahit alam ko naman ang ibig sabihin ng sinabi niya. Basta alam mo na yon. Muli niyang sambit. Sabay turo ng kanyang nguso sa kanyang ibaba. Sa tuwing mayroon siyang sasabihin na medyo maselan, ay idinadaan niya ito sa patawa, Miss Laila. Hindi na lamang ako tumugon sa sinabi niyang iyon at naiba na lamang ang aming topic. Lumipas pa ang mga minuto ay, nagsabi si Mang Samuel na baka daw inaantok na ako. Matulog na daw ako. At doon daw siya sa upuan sa gilid magpapalipas ng gabi dahil malakas pa ang ulan. Tumango naman ako, Miss Laila, at hindi ko inisip ang pwedeng gawin ni Mang Samuel. Dahil sa tingin ko ay mapagkakatiwalaan naman siya. Dahil maliit lang ang space ng kubo. At malapit lang ang higaan ko sa upuan na kinaroroonan ni Mang Samuel. Hindi ko na lang pinatay ang ilaw, Miss Laila, at humiga na ako at nagtaklob ng kumot. Si Mang Samuel naman ay nakapikit nakaupo lang ito sa upuan. Siguro ay sinusubukan niya ring matulog. Habang nakahiga ako, hindi maiwasang kumasok sa isipan ko ang sinabi ni Mang Samuel. Ano kaya ang itsura nun at gaano kaya kalaki? Yan ang mga tanong na naglalaro sa isipan ko sa mga oras na yon. Lumipas pa ang isang oras ay hindi talaga ako makatulog. Siguro ay dahil sa epekto ng kape na nainom. At kung ano-ano ang mga pumapasok sa isipan ko at nakapikit lang ako. Dumaan pa ang mga minuto hanggang sa nakarinig ako ng kaluskos mula sa kinaupuan ni Mang Samuel. Bumaling ako ng pagkahiga paharap sa kanyang kinaroroonan. At laking gulat ko sa aking nasaksihan, Miss Laila. Si Mang Samuel, may ginagawang kababalaghan habang nakaharap sa akin at naglalaro ito ng kanyang sarili. Hindi ako nakagalaw sa oras na yon, Miss Laila. Kitang-kita ko ang kanyang kalakihan na parabang kamay ng bata. At ang sinasabi niyang dekorasyon na nakapalibot dito. Totoo pala ang sinasabi niyang sekreto. At hindi ako makapaniwala na may ganito pala kalaki. Parang nag-freeze ang katawan ko sa oras na yon at hindi makagalaw dahil sa nasaksihan kong ginagawa ni Mang Samuel. Hanggang sa bigla siyang napatigil nang makita niya akong nakatingin sa kanya. Pasensya ka na, Monica, hindi ko na napigilan ang sarili ko. Ang ganda mo kasi, nanginginig niyang sambit. Hindi ka agad ako sumagot sa kanya. Hindi ko alam kung magagalit ba ako o paalisin ko na lang siya sa kubo. Kita ko sa kanyang mga mata ang pagnanasa habang nakatingin sa akin. Na para bang hinihintay niya akong magsalita. Hindi ko rin maintindihan ang naramdaman ko sa oras na yon, Miss Laila. Parang may humihila sa akin na pagmasdan na lamang si Mang Samuel. Hanggang sa muli siyang nagsalita. Pwede ko na bang ituloy? Muling wika niya. At sinagot ko na lamang siya ng, ikaw bahala. At kasabay nun ang muling pagtaklob ko ng kumo. Ngunit sa loob ko ay may halong pagsisisi kung bakit ako nagtaklob ng kumot. Para bang sinasabi ng sarili ko na panoorin ko ang ginagawa ni Mang Samuel. Alam ko na muling nagpatuloy si Mang Samuel sa kanyang ginagawa malapit sa akin. Dahil dinig na dinig ko ito. Hindi ko alam kung sinasadya ba niyang patunugin upang marinig ko ito. Hindi ko alam kung bakit, pero naramdaman kong hindi ko na kayang lumayo. Hanggang sa, naramdaman kong dahan-dahan siyang lumapit sa akin. Hinawakan niya ang aking kamay at ipinahawak niya ang kanya. Nagulat ako sa ginawa niya, Miss Laila, at inalis ko ang aking kamay. Gusto kita, Monica, pwede mo ba akong pagbigyan? Mahinang sambit niya, habang nakatayo siya sa harapan ko. Sa oras na yon, hindi ko na alam ang gagawin ko at kitang-kita ko ang kalakihan nito habang nakatutok sa harapan ko. Sa hindi ko pagtugon sa sinabi ni Mang Samuel ay, iniisip niya siguro ang aking pagpayag. Kaya muli niyang kinuha ang isang kamay ko at ipinahawak na naman ito. Dito ako nawala sa aking sarili, Miss Laila. Dahil ngayon lang ako nakahawak ng ganito na halos kalahati lang yung sa asawa ko at may dekorasyon pa ito. Mali ito. Ngunit hinahatak ako ng aking sarili na wag bitawan ito. Pinapakiramdaman lamang ako ni Mang Samuel habang hawak ko pa rin yon. Hindi ako makatingin sa kanya. Sa oras na yon, Miss Laila,
nawala na rin ako sa aking sarili. Para bang hindi ko na kayang bitawan ang nahawakan ko. Hanggang sa muling siyang nang salita. Gusto kitang tikman, Monica. Wika niya na parang musika sa aking pandinig. At mabilis kumilos si Mang Samuel. Matagal na akong uhaw sa yaka. Nawala ang lahat ng dapat kong tandaan. Wala na ang asawa ko. Wala na ang anak ko. Wala nang tama o mali. Ang tanging natitira ay ang gabi, ang ulan, at ang init ng aming katawan. Monica, mahina niyang bulong. Hindi ko alam kung sino ang unang humalik kanino. Basta isang saglit lang, ramdam ko na ang init ng kanyang labi sa akin. Mabagal, dahan-dahan, parang tinatanong kung gusto ko ito. At kahit hindi ako sumagot, kahit hindi ko sabihin sa kanya ang totoo, hinayaan ko siyang kunin ako. Hinayaan kong bumigay ako. Hinayaan kong itapon ang lahat ng moralidad na pinanghahawakan ko, kapalit ng isang gabing punong-puno ng paglaya, pagnanasa, at pagkakasala. Inihiga ako ni Mang Samuel. Wala na akong tanggi sa mga ginagawa niya, at nagumpisa na siya sa kanyang ritual sa akin. Para siyang bagong laya sa kulungan kung kumilos. Masyadong mahas, na para bang ngayon lang siya muli nakaanas. Siguro ay sa tagal na rin ng panahon simula nang iwanan siya ng kanyang asawa, kaya ganito na lamang siya karahas. Hindi ko na naisip noon ang asawa ko, sa oras na yon, Miss Layla. Walang senyales sa akin ang pagtanggi sa ginagawa ni Mang Samuel. At nang simulan niya itong ipasok ay sobra akong nahirapan at muntik ko na siyang itulak. Ngunit marunong si Mang Samuel, nagdahan-dahan muna ito. At sa huli ay naging maayos din ang aking pakiramdam. Hindi alintana kay Mang Samuel ang kanyang edad. Nagustuhan ko ang mga gawa niya at narating ko ang aking inaasam. Hindi ako tinigilan ni Mang Samuel sa gabing iyon, Miss Layla, at hindi niya ako pinatulog ng magdamag. Inaamin ko na gustuhan ko din iyon kahit nasaktan ako noong una. Kinabukasan, nagising ako sa malamig na umaga, hindi dahil sa simoy ng hangin, kundi dahil sa bigat ng konsensyang bumalot sa akin. Hubad ang aking katawan sa ilalim ng manipis na kumot, katabi si Mang Samuel na mahimbing pa ring natutulog. Kita ko ang pagtaas-baba ng kanyang dibdib, ang bakas ng pagod sa kanyang mukha. Parang isang panaginip ang lahat, isang panaginip na hindi ko alam kung gusto kong gisingin ang sarili ko o ipagpatuloy pa. Pero sa sandaling iyon, tumama ang katotohanan. Mali ito, mali ang lahat ng nangyari. Tumayo ako, marahang dinampot ang aking mga damit at nagbihis ng hindi gumagawa ng ingay. Nang handa na akong lumabas, biglang nagsalita si Mang Samuel. Umalis ka nang hindi nagpapaalam. Napalingon ako. Nakatingin siya sa akin, malalim ang titig. Hindi ko alam kung may galit, lungkot, o pagkadismaya sa kanyang mukha. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong sabihin. Mahina kong sagot. Tumayo siya, walang saplot, pero hindi ko na tiningnan ang kanyang katawan. Wala na ang init na naramdaman ko kagabi. Napalitan na ito ng takot at pagsisisi. Lumapit siya sa akin, hinawakan ang aking braso. Monica, hindi mo na mababawi ang nangyari. Pero, gusto mong itanggi na nagustuhan mo. Wika niya. Hindi ako nakasagot. Dahil totoo, nagustuhan ko ito. Sa ilang saglit ng gabi, nakalimutan ko kung sino ako. Pero hindi ibig sabihin na hindi ako nagkamali. Bumitaw ako sa hawak niya at mabilis na lumabas ng kubo. Kahit nabasa pa ang lupa sa ulan kagabi, naglakad ako papunta sa aking sasakyan. Nagmamadali, gustong makatakas sa aking sariling kasalanan. At nang masigurado kong umalis na si Mang Samuel sa aking kubo, bumalik ako doon at agad akong naligo, para bang kaya kong hugasan ang lahat ng nangyari kagabi. Pero kahit anong paguskus ko sa balat ko, ramdam ko pa rin ang bigat ng kasalanan. Tiningnan ko ang cellphone ko. May 3 hindi nasagot na tawag mula kay Arnold. Diyos ko! Biglang bumalik sa isip ko ang mukha ng aking asawa. Ang kanyang tinig, ang kanyang pagmamahal. At ngayon, ano na ako? Isang taksil. Isang babaeng hindi nakapagpigil sa tukso. Dahan-dahang tumulo ang luha ko habang nakatingin sa litrato naming mag-anak sa tabi ng kama. Ano na ang mangyayari sa amin kapag nalaman niya ang katotohanan? Ngunit, akala ko, kaya kong kalimutan si Mang Samuel. Akala ko, kaya kong basta na lang itapon ang nangyari at bumalik sa dati kong buhay. Pero sa mga sumunod na araw, sa tuwing magtatama ang aming mga mata sa bukid, may isang bagay na bumubulong sa akin. Isang bagay na hindi ko na kayang kontrolin. At sa kabila ng pagsisisi, sa kabila ng takot, bumigay ako muli. Hindi lang 1 beses. Hindi lang 2 beses. Paulit-ulit. Tuwing pupuntahan niya ako sa kubo sa gabi, susunod ako sa mga gusto niyang gawin. Tuwing madadapuan niya ako ng kanyang tingin, bibigay ako. Hindi ko din alam kung bakit napapayag pa rin ako ni Mang Samuel sa tuwing gagamitin niya ako. Kahit alam ko namang mali iyon. Sa tuwing ilalabas na niya ang kanyang sekreto na may dekorasyon, nawawala na ako sa aking sarili. At naging sunod-sunuran na lang ako sa kanya. Hanggang sa dumating ang araw na hindi ko kayang itago ang lahat.
dumating ang isang message mula kay Arnold. Monica, may nagsabi sa akin kung ano ang ginagawa mo sa baryong yan. Hindi ko alam kung paano ako maniniwala. Pero hindi ko rin kayang baliwalain ang sinasabi ng mga tao. Sabihin mo sa akin, totoo ba? Wika niya. Nanlambot ang kamay ko habang binabasa ang kanyang mga message. Sa kabila ng lahat, umaasa pa rin siyang sasabihin ko na hindi totoo. Pero paano ko itatanggi ang isang bagay na alam kong kasalanan ko? Paano ko may tatangging binigay ko ang sarili ko sa ibang lalaki nang hindi man lang ako pinili? Hindi ko alam kung paano sasagutin si Arnold. Hindi ko alam kung paano babangon mula sa pagkakamali ko. Pero isang bagay ang sigurado. Ito na ang simula ng wakas. Isang araw, bigla na lang nawala si Mang Samuel. Walang pasabi, walang paalam. Ang kubo niya, iniwan niyang nakatiwangwang. Ang mga gamit niya, wala na roon. At doon ko lang napagtanto, ako lang ang naiwang nagdadala ng bigat ng kasalanan. Siya, umalis ng parang walang nangyari. Pero ako, dala ko ang sugat na ako mismo ang gumawa. Pagkalipas ng ilang linggo, dumating si Arnold. Sa kanyang mukha, kita ko ang sakit, ang galit, ang pagtataka kung bakit ko nagawa ito sa kanya. Pero sa kabila ng lahat, may isang bagay akong hindi inaasahan. Hindi niya ako iniwan. Monica, hindi kita ipagtatabuyan, Anya. Mahal kita. Pero hindi ko alam kung paano tayo babangon mula rito. Wika niya. At sinabi din ng asawa ko na si Mang Samuel daw ang nagbalita sa kanya noon na may ginagawa ako. Dito ko napagtanto na gustong sirain ni Mang Samuel ang relasyon naming mag-asawa upang maangkin niya ako. Dahil alam niyang nahulog na ako sa kanyang patibong. Ngunit hindi siya nagtagumpay. Napaiyak ako sa harap ng asawa ko, Miss Layla. At doon ako humingi ng tawad. Hindi lang isang beses. Hindi lang 2 beses. Paulit-ulit. Hanggang sa, nyakap niya ako at sinabi, babalik na ako rito. Hindi ko na kayang iwanan kayo ni Daniel. Wika niya. Sa unang pagkakataon, kahit puno ng pagsubok, nagkaroon ulit ako ng pag-asa. Dito nagtatapos ang kwento ng buhay ko. Sana ay may napulot kayong aral. Huwag din kalimutan na mag-like at pindutin ang subscribe sa Miss Layla Stories para sa mga susunod ko pang kwento.